Bago pa man ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw ay napakarami ng kakaibang insidente ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami ang nagsabi na senyales ng araw ito na malapit na ang katapusan ng lahat. Nagpatuloy pa sa pagkalat ang ganoong balita hanggang sa hindi na lang ito pinansin ng karamihan sa mga tao. May mga kumalat rin noon na bumagsak daw ang ilang mga lungsod matapos lamang ang isang gabi. Hindi pa rin ito pinaniwalaan ng iba kahit na totoong nangyari ito gaya na lang ng sinapit ng lungsod ng Nanyin. Noong magising si Nian ay takang-taka ito kung bakit iba na ang kanyang anyo, hindi niya matanggap na naging isa na siyang halimaw. Kasabay rin ng pagpapalit ng kanyang anyo ay nakakarinig na din siya ng boses sa kanyang isipan. Sinasabihan siya ng naririnig niyang boses na patayin niya nga raw ang lahat ng mga mahihinang tao nang sa ganoon ay makumpleto na ang kanyang ebolusyon. Nilabanan nito ni Nian dahil mga katrabaho at mga kaibigan niya nga raw ang mga tao na ipinapapatay sa kanya ng naririnig niyang boses. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para malabanan niya ito. Pero talagang hindi na niya ito kinaya dahil pinapangunahan na siya ng bago niyang kaisipan na pagiging halimaw. Sa tuwing nakakarinig si Nian na tinatawag siya ng iba na isang halimaw ay hindi niya ito matanggap-tanggap. Hindi niya man ito tanggapin pero hindi na niya maipagkakaila na napakarami ng buhay ang kanyang nakuha kahit nalabag man ito sa kanyang kalooban. Naging matagumpay ang evolution ni Nian nang dahil sa dami ng kanyang napatay, nagmistulang pataba ang buhay ng mga ito para sa bago niyang katawan. Nararamdaman man ni Nian ang kanyang paglakas pero nagmamakaawa pa rin siya na sana raw ay may tumulong sa kanya. Pinapanalangin na lang din niya na sana nga raw ay hindi magpunta doon ang asawa niyang si Yuan Shi sa pangamba na baka mapatay niya rin ito. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa magkaroon na ng kaunting kontrol si Nian sa panibago niyang katawan at sa nakuha niyang kapangyarihan. Sa takot na baka madagdagan pa ang kanyang mapatay ay isinagawa na agad niya ang naisip niyang paraan. Ikinulong niya sa loob ng isang prutas ang panibago niyang katawan at doon ay ginaya niya ang dating anyo ng Nanyin City gamit ang kanyang illusion skill. Matapos niya itong gawin ay bigla na lang naging isang makapangyarihang elixir ang ginamit niyang prutas, na nakilala ng iba sa tawag na Jade Secret Ball. Matapos mapanood ang mga alaala sa mga pinulot nilang fragment ay sinabi ni President Nia Xuanye na nangyari nga raw pala ang lahat ng ito nang dahil din sa gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw. Sinabi rin ni Zhou Fan na ngayon nga raw ay alam na nila ang buong katotohanan. Nangamba si President Nia Xuanye noong maramdaman nito na malapit nang mawala ang ginamit niyang secret technique na Battle Territory Resonance. Habang papalapit kay Nian ay sinabi ni President Nia Xuanye na kahit nga raw hindi nito ginusto ang mga nangyari, ito pa rin daw ang dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao. Inamin naman ni Nian na nakakasuklam nga raw ang mga nagawa niyang kasalanan, pero hindi nga raw siya magagawang mapatay ni President Nia Xuanye. Hindi nga raw siya nito mapapatay hanggat naroon siya sa loob ng kanyang kapangyarihan. Ikinwento ng umiiyak na si Nian na may isang araw malakas na lalaki ang pumasok doon para patayin siya at nang magawa na niyang makalaya. Pero matapos nga raw siya nitong mapatay ay bigla na lang din siyang nabuhay, isa na nga raw siyang immortal hanggat naroon siya sa loob. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa ibinahagi ni Nian na muli raw siyang nabuhay. Pinaliwanag ng Wasp King sa kanyang Master Zhou Fan na ganoon nga raw ang nangyayari kapag ang isang ilusyon ay parehas na hindi tunay at makatotohanan, gaya na lang ng ginagamit na kapangyarihan ng Ape King. Sinabi nga raw noon sa kanya ng Ape King na ang katumbas nga raw nito ay parang gumagawa siya ng totoong mundo sa loob ng kanyang illusion world. Kahit nga raw ilang beses na patayin ang gumagamit ng kapangyarihang ito ay patuloy pa rin itong mabubuhay. Sinabi rin ng Wasp King na may magagamit pa rin naman daw silang paraan. Kailangan nga raw nilang alisin muna ang utak na bumubulong kay Nian para magawa na nila itong mapatay. Nagtanong ang ating bida sa Wasp King kung paano nga raw nila ito magagawa. Hindi pa man nakakasagot ang Wasp King pero may bigla na lang napagtanto si Zhou Fan. Agad na umalis ang ating bida at sinabihan si Little Gray na ituro raw nito sa kanya kung nasaan ngayon si Yuan Shi. Kumilos ng mabilis si Zhou Fan habang sinusundan ang direksyon na itinuturo sa kanya ni Little Gray. Hanggang sa tuluyan na nga niyang natagpuan ang hinahanap niya na si Yuan Shi. Nagtaka si Yuan Shi kung bakit nga raw siya binuhat ng ating bida. Sumagot naman si Zhou Fan ng emergency lang daw ito at mamaya na raw niya ito ipapaliwanag. Agad na dinala ng ating bida ang karga niyang si Yuan Shi sa pinakaitaas ng isang gusali.
Lumingon si Yuan Shi sa kanyang likuran para tingnan kung saan ba sila nagpunta. Nagulat ito nang sobra noong makita niya na naroon ang kanyang asawa na matagal na niyang hinahanap. Nagtakip ng mukha si Nian habang tinatanong si Yuan Shi kung bakit nga raw ito naruroon. Nakiusap din si Nian na wag nga raw lalapit si Yuan Shi dahil ayaw niyang makita nito ang pangit niyang mukha. Tinanong ni Yuan Shi si Nian kung ano ba raw ang sinasabi nito. Sumagot si Yuan Shi na malamang nga raw ay tatawagin siya ng kanyang asawa na isang pangit na halimaw gaya na lang ng itinatawag sa kanya ng ibang mga tao. Nagtanong ang naiiyak na si Yuan Shi sa kanyang asawa kung nakalimutan na ba raw nito ang mga sinabi niya noong araw na ikinasal sila. Ipinangako noon ni Yuan Shi sa napangasawa niyang si Nian na hindi raw magbabago ang kanyang pagmamahal kahit anuman ang maging itsura nito sa hinaharap. Nagbiro pa noon si Nian kung ano ba raw ang mga sinasabi ni Yuan Shi. Parang isinusumpa nga raw nito na magiging pangit siya sa hinaharap habang nangyayari ang kanilang kasal. Sinabi ni Yuan Shi sa naging halimaw na si Nian na kahit ano pa nga raw ang maging itsura nito ay hindi magbabago ang pagmamahal niya dito. Magkahalong luha at tuwa ang nararamdaman ni Yuan Shi habang sinasambit nito na sa wakas nga raw ay nahanap na niya si Nian. Hindi na kinaya ng utak ng halimaw ang nananaig na pagmamahal ni Nian sa dumating nitong asawa. May pagka-bitter rin siguro ang halimaw na ito kaya nilisan na nito ang katawan na matagal niyang pinamugaran. Agad na pinatay ni Zofan ang utak ng halimaw noong makita niya ang paglabas nito. Talagang nangahas pa nga raw itong tumakas matapos nitong pumatay ng napakaraming inosenteng tao. Habang unti-unting nalulusaw ang malaking puno ay sinabi ni President Ye Xuanye na sa bandang huling araw ay tinapos lang ng pagmamahal ng dalawa ang trahedyang ito. May mga bagay nga raw talaga na tanging pagmamahalan lang ang makakagawa ng paraan. Kasabay ng pagkawala ng malaking puno ay ang unti-unti ring paglalaho ni Yuan Shi at Nian. Bago ang mga ito tuluyang mawala ay nagpaalam muna ito kina Zofan at ni Xuanye. Noong mawala na ang mga ito ay doon na rin sila nakalabas sa loob ng napasukan nilang ilusyon. Sinabi ni President ni Xuanye na nakabalik na nga raw sila. Maghahating gabi pa nga lang daw doon kahit na parang napakatagal ng oras ng pananatili nila sa loob ng ilusyon. Nagulat naman ang ating bida noong makita nito na buo na muli ang Jade Secret Ball, napansin niya rin na nawala na ang itim na bahagi na nakalagay sa gitna nito. Nagtaka ang mga experts ng iba't ibang organisasyon kung ano ba raw ang nangyari. Mas lalo silang nagulat noong makita nila na patay na ang tinatarget nilang si Zhang Wu. Agad silang nagsitakbo dahil malamang nga raw ay paparating na rin doon ang mga malalakas na miyembro ng Zhang family. Nagkaroon ng kaginhawaan ang pakiramdam ng matandang si Yuan Shi matapos nitong malaman na namatay at nakawala na ang minamahal niyang asawa. Sinabi ni Zofan kay Yuan Shi na dapat nga raw nitong ipaliwanag sa kanila kung ano talaga ang Jade Secret Ball. Natuwa naman si Yuan Shi nang makita nito na naroon na pala ang ating bida pati na rin si President ni Xuanye. Sinabi ng matanda na dahil nga raw na purified ng mga ito ang elixir na Jade Secret Ball, nararapat nga lang daw ng mga itong malaman kung saan ito nagmula. Doon na ikinwento ni Yuan Shi kung paano bumagsak ang Nanyin City sa loob ng isang gabi at kung paano niya nakuha ang Jade Secret Ball. Binahagi niya sa dalawa na nakarinig nga raw siya ng boses at tinatawag siya nito papunta sa isang bumagsak na gusali. Matapos nga raw noon ay doon na niya nakita ang Jade Secret Ball kung saan nakalagay ang kamalayan ng asawa niyang si Nian. Sinabi nga raw sa kanya noon ni Nian ang lahat ng nangyari kung paano ito naging isang halimaw at kung paano niya pinatay ang napakaraming tao ng labag sa kanyang kagustuhan. Sinabi ni Yuan Shi na kinuha niya nga raw ang Jade Secret Ball kung nasaan ang kamalayan ni Nian sa pangamba na baka hindi na naman ito makontrol ang kanyang sarili. Binanggit din ni Yuan Shi na ilang taon na nga raw siyang naghahanap ng paraan kung paano niya mapapakawalan si Nian mula sa hirap na pinagdadaanan nito pero paulit-ulit nga lang daw siyang nabibigo. Sa pagdaan nga raw ng taon ay mas lumalakas pa ang halimaw na pumasok kay Nian, pero mas umuunti na ang tsansa niyang mapakawalan nito, dala na rin ng kanyang pagtanda. Sinabi ni Yuan Shi na noong makarating nga raw siya sa Zhongling City ay doon niya nasaksihan ang mga kasamaan na ginagawa ng mga taga-Zhang family lalong-lalo na si Zhang Wu. Pinlano niya raw talaga na gamitin ang Jade Secret Ball para burahin man lang ang lalaking si Zhang Wu bago pa man siya pumanaw, maging ang kanyang araw asawa na si Nian ay pumayag din na gawin niya ito.
Nag-umpisa ng maiyak si Yuan Shi habang sinasabi na hindi niya raw inasahan na madadamay sina Zhou Fan at Nia Xuanye at magagawa ng mga itong mapakawalan ang kanyang asawa mula sa hirap na dinaranas nito. Sinabi ni Yuan Shi na bilang asawa nga raw ni Nian ay siya na nga raw ang magpapaabot ng labis nitong pasasalamat. Agad namang lumapit si Zhou Fan noong makita nito na tila nahihirapan ng makatayo ang matanda. Sinabi ni Yuan Shi na isang araw life-saving elixir ang Purified Jade Secret Ball at ipapaubaya na niya nga raw ito sa ating bida dahil alam niya na kailangan nila ito. Iniabot din ni Yuan Shi ang napagbentahan niyang pera at sinabi na ito nga lang daw ang maibibigay niya sa tulong na ginawa ng mga ito sa kanyang asawa. Sinabi rin ng matanda na ngayon nga raw na alam na niya na nakalaya na si Nian, magagawa na niya nga rin daw ngayong magpahinga. Nalungkot si Zhou Fan matapos marinig ang mga sinabi ni Yuan Shi. Alam niya kung ano ang kahulugan ng mga huling sinabi nito. Nakiusap ang matandang si Yuan Shi kina Zhou Fan at President Nia Xuanye na maaari na raw siya ng mga itong iwanan. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay bigla na lang nagdala ang banayad na ihip ng hangin ng mga kapirasong bagay. Sa mga sandaling ito ay binitawan na ng matandang si Yuan Shi ang ginagamit nitong tungkod. Habang nakahiga sa sahig ay nagtanong si Yuan Shi kung sinusundo na ba raw siya ng mahal niyang asawa. Mas dumami pa ang naipong kapirasong bagay sa tabi ni Yuan Shi hanggang sa doon na nga ito tuluyang na maalam. Habang nakatingin sa kalangitan ay nagpaalam na rin ang ating bida sa matandang si Yuan Shi, ngayon nga raw ay magiging masaya na ulit ito kasama ang pinakamamahal niyang asawa. Shout out kay Idol Holy Mind Gaming sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nagbalik na sina Zhou Fan at President Nia Xuanye sa loob ng Zhonglin City's Mercenary Branch. Sinabi ng ating bida na nakakuha na nga raw sila ng elixir na maaaring magpagaling sa presidente ng Mercenary Association. Tinanong niya ang kanyang sister Ye kung alam ba raw nito kung saan ito nagpapagaling. Sumagot naman si Nia Xuanye na nagpadala na nga raw siya ng maraming tauhan para imbestigahan kung saan ito nagtatago pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito nakikita. Pero kahit nga raw ganoon ay isa pa rin itong magandang balita. Kasalukuyan rin daw na hinahanap ni Bu Qiufeng kung nasaan ang presidente ng Mercenary Association. Hanggat wala nga raw silang nakukuhang balita, ibig sabihin nga raw noon ay nasa ligtas itong lugar. Sinabi ni Zhou Fan na ang problema nga lang daw nila ay nalason ng tauhan ni Bu Qiufeng ang kanilang presidente. Hindi nga raw nila sigurado kung nasa maayos lang ba itong kalagayan kahit na wala itong ginagamit na panglunas. Binanggit niya rin kung magagawa na ba raw nitong pagalingin ang kanyang sarili gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Sumagot naman si Nia Xuanye na sa palagay niya nga raw ay hindi ito magagawa ng presidente lalo na't napakatindi ng mga lason na ginagamit ni Bu Qiufeng. Sa sandaling pumasok na nga raw ito sa loob ng katawan ay napakahirap na nitong alisin. Ang tanging magagawa na nga lang daw ng presidente ay ang pansamantalang pigilan ang pagkalat nito. Binahagi ni Nia Xuanye na bigla nga raw siyang nagkaroon ng ideya kung saan maaaring nagtatago ang presidente. Agad namang nagtanong ang ating bida kung saan daw ito. Sumagot si Nia Xuanye na marahil nga raw ay nagtatago ito ngayon sa Paradise Tower. Ikinwento niya sa ating bida na pagkatapos nga raw ng Night of the Starfall ay ginamit ng mga tao ang pinakamahuhusay nilang teknolohiya para gumawa ng isang lugar na maaaring lumaban sa paglusob ng mga halimaw. Doon nga raw nabuo ang Paradise Tower at kilala nga raw ang lugar na ito dahil hindi ito mapasok ng sinuman. Sinabi ni Zhou Fan na may ganoong klase raw pala ng lugar sa loob ng Zhonglin City. Sinabi naman ni Nia Xuanye na kung talagang nasa Paradise Tower nga raw ang presidente, ibig sabihin nga raw noon ay ligtas lang ito. Binanggit din ni Nia Xuanye na ang problema nga raw nila ay hindi rin nila ito mapapasok dahil tanging ang presidente lang ng Mercenary Association ang may hawak sa susi nito. Napansin ni Nia Xuanye ang pagkabalisa sa mukha ni Zhou Fan kaya sinabihan niya ito na wag na raw itong mag-alala. Mukhang pagod na nga raw ito kaya kailangan na nitong magpahinga. Doon na rin lumapit si Nia Xuanye at tinanong ang ating bida kung may magagawa ba raw siya para matulungan ito. Nauutal naman na sumagot ang namumula nating bida na kailangan niya lang daw ng mahabang tulog at magiging ayos na siya. Bumulong si Nia Xuanye sa tenga ni Zhou Fan at sinabi na may nakalimutan nga raw pala siyang sabihin. Kapag nagsama nga raw ang dalawang combat fanatical physique sa ibang paraan ay may maganda itong may dudulot sa kanila.
Nagsalita ang naninigas na si Zofan at sinabi na wag nga raw siyang biruin ng kanyang sister Ye. Sinabihan naman ito ni Xuanye na hindi nga raw siya nagbibiro at totoo nga raw ang kanyang mga sinabi. Bigla namang nagwala si Little Gray habang kagat-kagat nito ang isang armor piece. Inilayo naman ni Xuanye ang ulo nito sa ulo ng ating bida noong magulat sila sa ingay na ginawa ni Little Gray. Habang nakatingin kay Little Gray ay nagtanong si Xuanye kung bakit nga raw ito nagkakaganoon. Sinamantala naman ito ng ating bida para tumakbo ng mabilis palabas ng kwarto. Pagkabuhat niya kay Little Gray ay nagpaalam na siya kay Sister Ye at sinabi na kailangan na raw niyang magpahinga. Pinuri ng Wasp King ang kanyang Master Little Gray dahil iniligtas na naman daw nito ang kanilang Master Zofan. Natawa na lang si Xuanye matapos nitong maiwanan ng mag-isa. Natutuwa siya dahil napaka-cute nga raw ng reaksyon ng ating bida. Pagkarating ni Zofan sa kanyang kwarto ay doon na nito tiningnan ang mga nakuha niyang item. Napakarami nga raw item ang nakuha niya sa pagkakataong ito, pero isa nga lang daw dito ang pinakatumatak sa kanya. Tuwang-tuwa si Zofan habang tinitingnan ang War God armor na nabili ng namatay na si Zhongwu. Hindi niya nga raw akalain na mapupunta rin sa kanya ang armor na ito. Noong maisuot na ito ng ating bida ay sinabi nito na ngayon nga raw na mayroon na rin siyang War God armor, mas nadagdagan na nga raw ang kanyang lakas lalong-lalo na ang kanyang depensa. Naisip din ni Zofan na magagamit niya nga raw ito bilang isa sa kanyang mga alas kapag napalaban siya sa mga malalakas na kalaban. Tiningnan naman ni Zofan sa kanyang War God system kung gaano nakataas ang kanyang mga stats. Bukod doon ay tiningnan niya rin ang mga bago niyang nakuhang skill. Matapos niya itong gawin ay naisip ng ating bida na malayo-layo pa nga raw siya sa pagiging isang war god. Tanging ang kanyang agility stats pa nga lang daw ang pinakamalapit sa stats ng isang war god level. Kailangan niya nga raw gumawa agad ng paraan para mapataas na rin niya ang iba pa niyang mga attributes. Habang naghihikab ay sinabi ni Zofan na talagang nakakapagod nga raw ang linggong ito. Matutulog na nga raw siya ngayon para mas maaga siyang makapagpahinga. Habang mahimbing na natutulog ang karamihan ay may ginagawa namang paghahanda sina Bu Qiufeng sa loob ng Grey Realm Monster Cave. Ang lugar din na ito ay ang isa sa 5 pinakamalaking monster cave ng kanilang bansa. Nagtanong si Bu Qiufeng sa isa sa kanyang mga tauhan kung kamusta na raw ang ginagawa nitong preparasyon. Sumagot naman si Deacon Chiyang at sinabi sa kanilang Lord Qiufeng nang nakahanda na nga raw ang lahat, hinihintay na nga lang daw nila ang utos na ibibigay nito. Sinabihan ni Bu Qiufeng si Chiyang ng ano pang araw ang hinihintay nito, simulan ng araw agad nito ang ginawa nitong plano. Habang nakatingin sa pinuntahan ni Chiyang ay sinabi ni Bu Qiufeng na mukhang gumana nga raw ito, hindi niya nga raw inasahan na ganoon lang nila ito kadaling magagawa. Sinabi niya rin na tingin nga raw yata ng presidente ay wala siyang magagawa nang dahil lang sa nagtatago ito sa isang lugar na sinasabing hinding-hindi mapapasok ng sinuman. Minamaliit nga raw siya ng presidente kung ganoon nga ang kanyang inaakala. Ipapakita niya nga raw dito kung paano niya ito papasukin gamit ang inihanda niyang plano. Sa loob ng Grey Realm Monster Cave ay magkakasamang nagtipon-tipon ang iba't ibang klase ng halimaw sa hindi malamang dahilan. Nagsalita si Bu Qiufeng at sinabi na tumatanda na nga raw ang kasalukuyang presidente, mas mabuti nga raw kung magpahinga na ito ng mas maaga. Hindi na nga rin daw magtatagal at magpapalit na ng bagong presidente ang Mercenary Association. Siya nga raw ang papalit na ito at makikilala nga raw siya bilang pinakamalakas na presidente sa buong kasaysayan ng Mercenary Association. May biglang lumapit na fragment sa natutulog na si Zofan. Hanggang sa napanaginipan nito na nasa loob na muli siya ng Nanyin City. Nakarinig siya ng boses mula sa nasa itaas na Flaming Sword Altar na hindi pa raw ito makakatulong gamit ang kanyang kapangyarihan, kailangan pa niya nga raw maghintay sa hinaharap. Nagulat ang ating bida sa sunod niyang nasaksihan. Bigla namang tumunog ang mga siren alarm ng buong Zonglin City. Nagising si Zofan nang dahil sa ingay ng mga ito, pagbangon niya ay doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang kanyang mga nakita. Mas lumakas pa ang mga pinapatunog na alarm kaya naisip ng ating bida na mukhang isa ng araw itong Monster Swarm Alert. Habang tumatahol si Little Gray ay sinasabi ng Wasp King na nakakaramdam nga raw siya ng aura ng isang Monster King. Pagkalabas ni Zofan ng kanyang kwarto ay tinanong niya ang mga naghahandang Starfall Warrior kung nilulusob nga ba raw sila ng mga grupo ng mga halimaw.
Sumagot naman ng isang lalaki na hindi nga lang daw ito isang normal na paglusob ng mga halimaw, ang mga halimaw nga raw na papasugod sa kanila ay nagmula pa sa Grey Realm Monster Cave. Bumagsak na nga raw ang depensa nila sa labas ng lungsod dahil pinamumunuan ng isang Monster King ang paglusob na ito. Hindi makapaniwala si Zofan sa narinig nito na lulusob sa Zonglin City ang mga halimaw na nagmula sa Grey Realm Monster Cave. Napakapanganib nga raw pala ng Monster Swarm na ito. Kapag hindi nga raw nila ito napigilan ay baka maulit na naman ang nangyari noon. Nangamba ang ating bida habang iniisip na ang paglusob nga raw ng mga halimaw na ito ay maaaring magdulot ng isang napakalaking trahedya na makakaapekto sa buong Zonglin City.